Hello! Kumusta? This is Maria, ang isa sa mga tinig sa likod ng channel na ito, ang Like Maria Story. Hoy, sana magustuhan niyo pa rin yung bagong format ng ating mga video, kung saan ay makikita at makakasama niyo na ako sa bawat kwento. Maraming salamat nga po pala sa mga tagapakinig na walang sawang sumusuporta mula pa po noon at magpasa hanggang ngayon. Uy, sana ha, kahit na nakikita nyo na po ako, ay wag pa rin po kayong magsasawang sumubaybay sa mga kwento natin. Pero, bago tayo magsimula, ay magkakaroon po muna tayo ng maiksing pagbabalik tanaw sa mga nangyari sa part 25 ng ating kwentong Unexpected Love with Uncle Delton na patindi ang mga kaganapan sa ating bida na si Cassandra. Isipin nyo ha, si Cassandra na duguan at gumagapang doon sa hagdan at nagmamakaawa para sa buhay ng anak niya. Ito namang si Garrett, yung magaling niyang asawa, nandun lang sa bar at nagpapakalunod sa alak. Nakakagigil, hindi ba? At ito namang si Michelle. Hindi ko alam kung anong itatawag natin sa ganitong klase ng kapatid na nagawang itulak ang sariling kadugo at laman ng dahil lang sa properties. Ang dahil lang sa mana o sabihin na natin na may mga tao siguro talaga na ganito halang ang kaluluwa na kayang manakit ng iba ng dahil lang sa pera. So, bago pa kung saan mapunta ang usapan natin, ay bumalik na tayo sa ating kwentuhan. At ipagpaumanhin nyo nga po pala kung sobrang tagal na nasundan yung part 25 na kwentuhan natin. Pero eto na po talaga at sisikapin natin na matapos na ito kaagad para makabawi man lang ako sa lahat ng mga nainip at pasensya na po talaga sa mga nainis. Sorry po talaga ha. So, handa na ba kayo na makita ang paghihiganti ni Cassandra? Handa na ba kayong maningil kasama niya? Eto na ang karugtong ng ating kwento na ating lalagyan ng pamagat na ang pagbangon ng bagong si Cassandra. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dalton. Seryosong nakatingin sa kanya si Cassandra. Hindi naman sila malapit ni Garrett sa isa't isa, kaya napatangu-tangu siya. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Dalton. Umiling naman si Cassandra. Wala akong gustong gawin mo. Hindi mo ako kailangan tulungan dahil alam ko na ang chairman ang makakalaban mo. Oras na nalaman niya na may ginawa ka sa pamangkin mo. I don't care, sagot ni Dalton. Napatingin ulit sa kanya si Cassandra. I won't tolerate what he did to you. If you want revenge, just tell me kung anong gusto mong gawin. Gusto mo ba na sirain ang karir nilang dalawa? Sa anong paraan mo sila sisirain? Tanong ni Delton. Napaisip naman si Cassandra. Ayaw niya ng Napaisip naman itong si Cassandra. Ayaw niya ng minsanan lang na masaktan at masira ang dalawang taong nanloko sa kanya. Gusto niya paunti-unti para tagos hanggang buto ang sakit na mararamdaman nila. I'll think about it, sagot ni Cassandra, na ikinatango ni Delton nang may tumawag. Sa cellphone ni Delton ay sinagot niya yon. Tumayo na muna siya saka siya nagtungo sa bintana. What? Tanong niya kaagad nang sagutin niya ang tawag. Ikaw na munang magbantay kay Cassandra ngayon. May kailangan lang akong alamin. I need to know kung sinong kasama niya sa exit bago siya nahulog. Wika ni Dahlia sa kanya. I will. Malamig na sagot ni Delton saka pinatay ang tawag. Napatingin pa si Dalton sa labas ng bintana. Hindi niya na inalam kung anong nangyari kay Cassandra bago ito nahulog sa hagdan. Hinarap niya na si Cassandra sa kanya ito diretsong tinignan sa mga mata. Anong nangyari bago ka nahulog sa hagdan? Sinong kasama mo dun? Tanong ni Dalton. Si Michelle, sagot ni Cassandra. Bakas ang galit at puot sa tinig niya. Pinatawag ako ni Mommy Dahlia dahil may ibibigay siya sa akin. Sakay na sana ako ng elevator nang hilahin ako ni Michelle. Gusto niya na mag-usap kaming dalawa kaya sumama ako. Sa exit kami nag-usap. Tama
May mga nasabi ako na hindi niya nagustuhan. Sasampalin niya sana ako nang umatras ako. Hindi ko na rin naisip na hagdan pa lang nasa likod ko. Kaya ako nahulog. Nakiusap ako sa kanya. Natulungan niya ako pero mabilis siyang tumakas. Pagkukwento ni Cassandra. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Delton sa inis. Samantala naman pumasok ng office niya si Dahlia. Pinakuha ang CCTV para malaman niya kung sinong kasama ni Cassandra bago ito nahulog sa hagdanan. Pinanood niya sa iPad ang kuha ng CCTV. Naikuyom ni Dahlia ang kamao niya nang makita niya si Michelle. 2 beses na hinila ni Michelle si Cassandra. Pero naalis ni Cassandra ang pagkakahawak ni Michelle sa kanya. Hindi niya na alam ang nangyari pagkatapos mag-usap ni Michelle at Cassandra sa exit door. Makalipas ang ilang minuto ay mabilis na lumabas ng pintuan si Michelle at nagmamadali itong lumabas. Michelle, may diin na usal ni Dahlia. Hinilot ni Dahlia ang sintido niya. Nangyayaring lahat ng kamalasan sa pamilya nila nang dahil sa anak niya. Tahimik naman ang buhay nila noong hindi pa dumarating sa buhay ni Garrett si Michelle. Pero ngayon, sunod-sunod ng mga nangyayari. Natanggalan ng kalahating mana si Garrett dahil sa panloloko nito kay Cassandra. Kapag nalaman pa ni Chairman ang nangyari kay Cassandra, hindi na alam ni Dahlia kung anong gagawin niya para sa anak niya. Kilala nilang magalit ang chairman at kapag nagbitiw ito ng desisyon, hindi na nito babawiin pa. Ilayo niyo na sa akin yan. Nai-stress na wika ni Dahlia sa sekretary niya. Kinuha naman ng sekretary niya ang iPad at inilayo ito kay Dahlia. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Dahlia. Iniisip niya kung ano nga bang dapat niyang gawin kay Garrett at kay Michelle. Napakalaking kahihiyan na nga nito sa pamilya nila na wala pang anak ni Cassandra. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik ang sekretary ni Dahlia. Ma'am, dumating po ang chairman. Dumiretso po siya sa opisina ng asawa niyo. Galit na galit. Pagbabalita nito kay Dahlia. Mabilis na tumayo si Dahlia para magtungo sa opisina ng asawa niya. Pagpasok ni Dahlia ay napasigaw siya nang hampasin ni chairman ng golf club ang asawa niya. Wala na labang gagawin ng tamang anak mo, Anton! Kahihiyan ang binigay niya sa pamilya natin. Hindi pa ba siya nakontento na nananahimik ang asawa niya sa skandal niya? Dugong Chavez ang nawala sa atin. Legal na Chavez ang namatay nang dahil sa kanya. Ang anak lang ni Cassandra ang tatanggapin kong Chavez. Pero anong ginawa ng magaling mong anak? Ha! Galit na galit ni sigaw ni chairman. Tinitiis naman ni Anton ang bawat tampas sa kanya ng kanyang ama. Dad, please, enough! Pakiusap ni Dahlia dahil hindi niya na matiis na makitang nasasaktan ng asawa niya. Bullshit! Galit na sigaw ni chairman sa kanilang mag-asawa. Inihagis ni chairman ang golf club sa harap nilang mag-asawa. Napapapikit na lang sa takot si Dahlia. Anong klaseng pagpapalaki ba ang ginawa niyo sa anak niyong yun? Lumaking gago at malas sa pamilya? Ano pa bang hinahanap niya kay Cassandra? Anong pagpapaligaya pa bang hinahanap niya? Iharap niyo silang dalawa sa akin. Hanapin yung magaling yung anak at ang kabit niya. Halos atakihin sa puso si chairman sa labis na galit. Dad! Nag-aalalang saad ni Anton nang hawakan ng chairman ang bandang dibdib niya. Inalalayan ni Anton ng kanyang ama saka ito pinaupo. Iharap niyo silang dalawa sa akin. Ngayon din. Utos ni chairman kahit na hinihingal na dahil sa matinding galit. Wala namang nagawa si Anton kundi ang tumango. Tinignan ni Anton ang asawa niya at tinanguan ito. Sumunod naman kaagad si Dahlia. Ipinatawag niya ang kanyang anak at si Michelle sa mansyon dahil hindi sila pwedeng mag-usap sa kumpanya. Maraming makakakita at maraming makakarinig. Ayaw nilang malaman ng publiko ang baho ng pamilya nila.
Umuwi kaagad si Chairman at ang mag-asawa sa mansyon nang dumating na si Garrett at Michelle. Nagtataka naman si Garrett kung bakit siya ipinatawag. Okay ka lang? Tanong ni Garrett kay Michelle dahil kanina pa ito hindi mapakali. Okay lang ako. Sagot niya pero kinukurot na ni Michelle ang mga daliri niya dahil sa kaba at takot. Iniisip niya na kung nalaman na ba ng mga Chavez ang ginawa niya. Sinasabi niya na lang sa sarili niya na wala naman siyang kasalanan. Hindi niya naman itinulak si Cassandra dahil si Cassandra ang umatras. Napayuko si Michelle. Hindi niya alam kung papaniwalaan bang dahilan niya. Nang dumating ang mga magulang ni Garrett ay tumayo na silang dalawa. Kasama na rin nila ang chairman na seryoso ang muka. Nakayuko lang si Michelle habang nilalarong mga daliri niya. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Bakit niyo kami pinatawag? Tanong ni Garrett. Umaasa na sana'y ibabalik ng chairman ang kalahating mana niya. Seryosong nakatingin si Dahlia kay Michelle na nakayuko. Alam ni Dahlia na mukha at itsura pa lang ni Michelle ay guilty na ito. Isa-isang tinignan ni Garrett ang pamilya niya. Ang nakangiti niyang mga labi ay nawala dahil pansin niyang pagiging seryoso ng mga magulang niya at ni Chairman. Napalunok si Garrett nang tignan siya ni Chairman. Tila bang tingin nito ay handa na siyang ipakain ng buhay sa mga tigre. Tinignan ni Garrett ang kanyang ina na nilapitan si Michelle. Mom! Pusal niya pero pareho na lang silang nagulat ni Michelle nang malakas ni sinampal ni Dahlia si Michelle. Mom! Sigaw ni Garrett. Masama rin tinignan ni Dahlia ang anak niya. Sa kanya rin ito sinampal. Hindi pa siya nakontento sa isang sampal kaya binigyan niya pa ito ng mag-asawang sampal. Napahawak si Garrett sa isa niyang pisngi. Ang kakapal na mukha niyo na magpakita pa sa bahay na ito! May diin na sambit ni Dahlia. Nagtataka naman si Garrett dahil ipinatawag sila. Mommy, ano bang nangyayari? Pinapunta niyo kaming dalawa dito. Pero bakit mo naman kami sinampal? Because you both deserve it! Malakas na sigaw ni Dahlia. Nakayuko na si Michelle habang tahimik na umiiyak. Huwag kang umiyak sa harapan ko, Michelle! Nakakarindi kang pakinggan! Galit na sigaw ni Dahlia kay Michelle. Hinawakan ni Dahlia sa magkabilang balikat si Michelle. Bakit? Hindi ko maintindihan kung bakit mo to ginagawa sa ate mo. Ano bang nagawa niya to deserve all of this? Mom, ano ba? Pagtatanggol ni Garrett kay Michelle. Itinago ni Garrett si Michelle sa likuran niya para hindi na ito masampal ng kanyang ina. Kung tungkol pa rin ito sa paghihiwalay namin ni Cassandra, walang kasalanan dito si Michelle. Siya ang pinili ko, kaya wag mo siyang sasaktan. Wala kang kwartang anak! Pusal na rin ni Anton sa kanya, sinuntok sa sikmura si Garrett. Dahilan para mapaupo si Garrett sa sofa. Love! Nag-aalala namang wika ni Michelle sa kanya nilapitan si Garrett. Nagtataka pa rin si Garrett kung saan ba nanggagaling ang galit ng mga magulang niya sa kanya ngayon. Paano mo nasabing walang kinalaman si Michelle sa mga nangyayari sa inyo ng asawa mo? Kung hindi siya malandi at hindi niya ibinukak ang mga binti niya, hindi masisirang relasyon yung mag-asawa. Galit na galit pati ang mga mata ni Dahlia dahil sa tuwing iniisip niyang wala na nga po niya kay Cassandra ay nasasaktan siya. Nasasaktan din siya para kay Cassandra. Lalo na't niloko na nga siya ng dahil kay Garrett na wala pa ang anak nila. Mom, Dad, akala ko ba na pag-usapan na natin ang tungkol dito? Bakit ngayon lang kayo nagagalit? Naguguluhan pa ring tanong ni Garrett. Tahimik lang naman na nakaupo si Chairman sa single sofa. Wala ka ba talagang alam? Nagbubulag-bulagan ka ba talaga? O wala ka na talagang pakialam sa asawa mo? Hindi ko alam kung anong pagpapalaki bang ginawa ko sa iyo para maging ganito kang tao, Garrett. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang sa iyo. Bilang isang babae at bilang isang ina,
Nasasaktan ako sa ginawa mo sa asawa mo. Tapos, ikaw nagpapakasaya ka lang sa piling ng babaeng yan. 3 taon kayong kasal ni Cassandra. 3 taon kayong nagsasama sa isang bahay. Wala ka man lang bang naramdaman para sa kanya? Wala ka nang pakialam sa kanya? Kung tutuusin mas wife material pa yung asawa mo kesa sa babaeng ito. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Ganda lang? Ganda lang ng katawan at kasikatan? Kung ganda lang naman ang pagbabasehan mo, may laban naman si Cassandra sa kanya. Ang bobo mo, Gareth! Ang bobo-bobo mo! Sa matinding galit ni Dahlia ay kitang-kita na ang malalaking ugat sa leeg niya. Tumayo si Gareth kahit na masakit ang sikmura niya. Hinarap niya ang mga magulang niya. I want to know what happened. Gusto kong malaman kung saan nanggagaling ang galit niyo sa akin. At kung may nagawa ba ako, tatanggapin kong galit niyo sa akin. Saad ni Gareth. Napangisi naman si Charman at napapailing. Tila ba nawawalan ng pag-asa sa nag-iisa niyang apo. Maang-maangan ka na ba ngayon? Wala ka ba talagang alam kung anong ginawa ng babaeng kinakasama mo sa asawa mo? Si Anton naman ang nagsalita. Napakunot ng noo si Gareth. Sa kanya tinignan si Michelle na nasa tabi niya. Napayuko naman si Michelle. Anong ibig niyong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Sa galit ni Anton, hindi pa siya nakontento sa suntok niya kay Gareth. Muli niya itong sinuntok sa muka. Tell me what happened. Bakit ba inuuna niyong saktan ako bago niyo sabihin kung ano ba talagang nangyari? Galit na rin sigaw ni Gareth. Pero hindi niya magawang lumaban sa mga magulang niya. Hanggang sa galit at sigaw lang siya. Napapailing na lang si Anton. Tila ba mas pipiliin pa ni Anton na hindi na lang nagkaanak kung katulad lang din ni Gareth. Wala ka na nga talaga sigurong pakialam kay Cassandra. Kung sa bagay, ex-wife mo naman na siya dahil hiwalay na kayo. Bakit hindi mo tanungin ang babaeng kinakasama mo ngayon kung anong ginawa niya sa mag-ina mo? Sagot ni Dahlia. Kunot noong nilingon ni Gareth si Michelle pero hindi naman makatingin ng diretso si Michelle sa kanya. May alam ka ba sa sinasabi nila? Hindi ba? Sabihin mo sa akin, Michelle. Anong dahilan ng galit nila sa atin ngayon? Seryosong saad ni Gareth. Love? Nagpapaawang sambit ni Michelle. Naiinis naman na si Gareth dahil wala man lang magsabi sa kanya kung anong nangyari. Magsalita ka na lang. Ano bang ginawa mo kay Cassandra? Nai-stress na sigaw ni Gareth kay Michelle. Nagsimula naman ng umiyak si Michelle. I'm sorry. Pusal ni Michelle. Damn it! Galit na sigaw ni Gareth kay Michelle. Napapapikit na lang si Michelle sa takot. Hindi ko kailangan ng sorry mo. I need to know what you did. Umiiyak naman na si Michelle habang nakayuko. Inis na ginulo ni Gareth ang buhok niya dahil sa frustration. Tell me, Michelle. Malumani ng wika ni Gareth. Pinipilit niyang pakalmahin ang sarili niya. Ayaw niyang saktan si Michelle, lalo na at buntis ito. Ayaw mo sabihin. Ako na lang magsasabi. Singit ni Dahlia. Pinatay ng babaeng yan ang magiging anak ninyo ni Cassandra. Itinulak ng babaeng yan si Cassandra. Kaya nahulog sa hagdan si Cassandra dahilan para mawala ang anak ninyo. Kahapon pa ako tawag ng tawag sa'yo dahil nasa ospital si Cassandra. Pero wala kang pakialam. Blankong saad ni Dahlia. Ano? Gulat na sambit ni Gareth. Tila bata naman na umiiyak si Michelle. Hindi niya na inangat ang ulo niya. Hindi makapaniwalang tinignan ni Gareth si Michelle. Napalunok si Gareth. Kagustuhan niya rin noon na ipalaglag ang ipinagbubuntis ni Cassandra. Pero bakit unti-unti siyang nagagalit kay Michelle? Itinulak mo siya? Tanong ni Gareth kay Michelle. Mabilis namang umiling si Michelle. No! Ang gusto ko lang naman ay kausapin siya. Please believe me, hindi ko siya itinulak. Umatras siya. Pagpapaliwanag ni Michelle. Hilaw na natawa si Gareth.
Bakit naapektuhan siya? Bakit nasasaktan siya? Dahil sa ginawa ni Michelle kay Cassandra. Bakit naguguluhan siya? Ito naman ang gusto niya, hindi ba? Ang gusto niya naman talaga ay ang mawala ang magiging anak nila ni Cassandra. Pero bakit? Bakit ganitong nararamdaman niya? Sa tingin mo ba talaga, gagawin ni Cassandra ang magpatihulog sa hagdan para patayin ang magiging anak niya? Is that what you mean? Sigaw ni Dahlia. Napaatras si Michelle sa tabi ni Gareth. Bakit mo ginawa yun? Bakit mo siya itinulak? Answer me, Michelle! Hinarap ni Gareth si Michelle. Inangat ni Michelle ang ulo niya. Nagpapaawa na naman ang mga tingin niya kay Gareth. Maniwala ka sa akin, love. Hindi ko itinulak si Cassandra. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi ba't gusto mo namang ipalaglag ang magiging anak ninyo ni Cassandra? Bakit kunwari nasasaktan ka ngayon? Bakit naapektuhan ka? Nagngingit-ngit ang mga ngiti ni Gareth sa inis. Is that true? Natahimik silang lahat nang magsalita si Charman na kanina patahimik. Hindi nakasagot si Gareth dahil totoo naman ang sinabi ni Michelle. Answer me, Gareth. Muling wika ni Charman. Napalunok si Gareth. Nung una, Chairman, oo, pero nagbago ng isip ko nang makumpirma kung akin nga pinagbubuntis niya. Sagot ni Gareth. Tumayo naman na si Charman. Hawak-hawak niya ang tungkod niya. Lalong napalunok si Gareth dahil sa takot. Sariling dugo at laman mo. Gusto mong ipapatay. Ikaw pang may ganang pagdudahan ng asawa mo. Gayong ikaw naman ang nagloko sa inyo. Kalmado lang boses ni Charman pero nanginginig ng makakalamnan ni Gareth. Wala siyang tatakbuhan dahil maging ang mga magulang niya ay galit sa kanya. Tinignan ni Gareth ang kanyang ina't baka sakaling maawa ito sa kanya. Pero galit na galit ito na nakatingin sa kanya. Anong karapatan mo na ipalaglag ang apo ko, ha? Galit na saad ni Charman sa kanya hinampas si Gareth gamit ang hawak nitong tungkod. Napadaing si Gareth dahil tila ba tumama ang hampas sa buto niya. Takot na takot naman si Michelle. Nung una lang yun, Lolo. Pero hindi ko naman na kinausap si Cassandra na ipala... Ah! Muli niyang daing nang hampasin na naman siya ni Charman sa kabilang paa niya. Napaupo na si Gareth dahil sa sakit ng hampas ng tungkod ni Charman. Tama na po. Wala namang kasalanan si Gareth. Kung akong sinisisi ninyo, ako na lang ang sisihin ninyo. Huwag niyo na siyang saktan. Pakiusap ni Michelle. Umarang na siya sa harap ni Gareth nang akma ulit sanang hahampasin ni Charman si Gareth. Michelle! Malakas namang tawag ni Nori nang makita niyang anak niya. Napatingin silang lahat sa mga magulang ni Michelle at Cassandra. Nakadarating lang. Mabilis na humarang si Nori sa harap ni Michelle. Chairman Chavez, alam kong galit kayo dahil sa ginawa ng bunso kong anak. Pero wag niyo naman siyang sasaktan. Pakiusap ni Nori. Tinulungan naman na ni Michelle si Gareth na makaupo sa sofa. Si Dahlia naman ang humarap kay Nori. Si Michelle na lang bang anak mo, Nori? Hindi mo ba talaga nakikita ang panganay mong anak? Hindi mo ba alam kung anong ginawa ng bunso mong anak sa panganay mong anak? Nasa ospital ngayon si Cassandra dahil nawalan siya ng anak. Itinulak lang naman siya ng bunso mong anak. Saad ni Dahlia. Napalunok si Nori sa narinig. Ano? Bakit ngayon niyo lang sinabi? Sinong kasama niya ngayon sa ospital? Nag-aalalang tanong ng ama ni Cassandra at Michelle. Wala bang sinasabi sa inyong bunso niyong anak? Siya lang naman ang dahilan kung bakit wala ng anak ni Cassandra ngayon. Blanko pang sagot ni Dahlia. Tinignan ni Christian ang bunso niyang anak na katabi ni Gareth. Masyado ba nilang na-spoiled ang bunso nila para magawa na nitong sakta ng ate niya? Michelle, tawag ni Christian sa anak niya. Tinignan naman ni Michelle ang kanyang ama. Nagawa mo yun. Bakit? Hindi makapaniwalang tanong ni Christian. Hindi naman alam ni Michelle kung paano niya ipagtatanggol ang sarili niya.
Hayaan niyo na ako nang bahalang magparusa sa anak ko. Blanco at malamig na wika ni Nori sa kanya hinila si Michelle. Ma'am, bitawan mo ko. Kailangan ako ni Garrett. Please, let me go. Pagpupumiglas ni Michelle. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo, Michelle. Tama ng pagpapahiya mo sa amin at sa sarili mo. Galit na sigaw ni Nori. Nagulat naman si Michelle dahil ito ang unang pagkakataon na sinigawan siya ng kanyang ina. Nakaupo pa rin si Garrett sa sofa at iniinda ang sakit ng hampas ni Chairman sa kanya. Simula ngayon, ayaw ko nang makita ka pang tumapak sa pamamahay ko, Garrett. Tinatanggalan na rin kita ng mana, kaya wala na akong pakialam sa'yo. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Hindi na kita papakailaman pa. Lahat ng makukuha mong pera ay kailangan mong paghirapan. Wala kang mapapala sa mga kayamanan ko. You don't deserve it. Malamig na sambit ni Charman, saka ito umalis. Naku, mga tagapakinig, ramdam nyo ba yung tension na yon? Sa puntong ito parang sumabog ng isang bulkan sa pamilya ng Chavez at sa pamilya ni Cassandra at ni Michelle. Sabi nga nila, ang lihim kahit na anong baon ay lilitaw at lilitaw pa rin. At ang masakit nito, lumitaw kasabay ng pagkawala ng isang inosenteng buhay. Nakita natin ang dalawang pagbagsak. Si Garrett na nawalan ng yaman at si Michelle na nawalan ng dangal at pamilya. Pero ang tanong ko sa inyo, sapat na ba ang pagkakakulong at pagtatakwil para sa dalawa? O eto palang appetizer sa paghahanda ni Cassandra? Alamin natin ang mas matindi niyang paghihiganti. Huwag kayong aalis dahil sa susunod na bahagi ay masusubukan natin ang katatagan ni Garrett. Ngayong nawala na siya ng pera at pangalan. At kapag nasa likod na siya ng rehas. At ano nga kayang gagawin ni Michelle para isalba ang kanyang sarili? At dito na po nagtatapos ang kwento natin ngayon. Maraming salamat po sa patuloy niyong pakikinig at pagsuporta sa channel na ito. Muli po ay ito si Maria. At magkita-kita na lamang po tayo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Paalam!